sayaw ka ng sayaw. Ano, ulit, missed. Oras po natin sa buong Pilipinas. Ito na, 3 minuto na, makaraan ng alas 10 ng morning. Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito na mga headlines sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Batas na magbibigay ng 3 taong termino sa komandant ng Philippine Coast Guard, nilagdaan na ni Pangulong BBM. Ronda Pilipinas. Mga panawagan sa Senado na agarang magsagawa ng impeachment trial kay VP Sara na dagdagan pa. Ronda Pilipinas. At pamahalaan may panawagan sa International Criminal Court. Ronda Pilipinas. Balita sa ibayong dagat, mahigit 30 katao patay matapos mahulog sa bangin ang sinasakyang bus sa Bolivia. Ronda Pilipinas. Balitang papalakasan naman, Signal HD Spikers pasok sa ikatlong pwesto sa PVL Playoffs matapos talunin ang kupunan ng Akari. Ronda Pilipinas. Sa weather naman, may weather advisory na naman po. Aling bahagi pa ng Pilipinas ang uulanin ngayong Wednesday. Alamin mamaya sa live weather report ni Gia Rafael. Ronda Pilipinas. Uy, si Chris Aquino. Chris Aquino, babalik na sa pagtatrabaho mamaya sa showbiz. Ronda Pilipinas. At overpriced na singil ng tricycle driver. Alamin ang kaparusahan niyang naningil ng sobra na yan sa NBI. Naku, bawal ito. Ronda Pilipinas. At bawal ba ang kape sa may mga tinatawag na acid reflux? Mamaya patunayan natin yan sa Let's Prove It! Ronda Pilipinas. Hoy, may nagtatanong, umaksyon rin ba si Senator Lito Lapid upang unahin ang kapakanan ng mga manggagawa sa entertainment industry? Mamaya, alamin natin sa Siyasat Presents DWIC Track Record Report. Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Ooh, baby, do you know that's where Aha! heaven is a place on earth. Heaven na heaven. Lalo na pag may namimili ng boto. We'll make heaven a place on earth. Ay, nako! Taas na naman daw pamasahe. Merong petisyon sa, diba, sa jeepney. Tapos meron din nga, ito naman, sigurado na natataas. Ano yung tataas sa presyo? MRT, LRT? LRT, 2 piso. Yun yung 2 piso. Nako, lahat tumataas na. Bambam! Ikaw na lang hindi tumataas. Yung aming teleprompter dito ay binibiro namin. Kasi lahat ho ng mga gasolina tumaas din, di ba? Kahapon. Tumaas din. Tataas ang LRT. Yung asukal, hindi mo na alam. Kung saan na napunta yung pagtaas ng presyo na yun, baka mamaya gulatin din tayo. At ngayong umaga, ginulat tayo ng LRT naman. Pero this was approved na. Kumbaga, sigurado na to. Tama!
kayo-kayo na lang ang hindi tumataas. Okay, meron akong gustong pag-usapan ha. Dahil itong, alam niyo ba kung sinong kahuntahan ko kaninang madaling araw at gising na lolo nyo? Ha? Kahuntahan ko si election lawyer Romy Macalintal, si Attorney Romy Mac. Oo, meron ho kami pinag-uusapan at gusto ko maging bahagi po kayo ng pag-uusap na yon. Ito hong pagpa-file ng disqualification cases o case sa lahat ng mga tulfo na tumatakbo. Ito yung mga tumatakbo ngayon ha. Okay, senatorial candidate Representative Erwin Tulfo. Oh, yan ha. Kasama siya. Number 1, number 2 pa nga siya, di ba? Tapos kasama niya si broadcaster Ben Tulfo, ha? Si Ben Tulfo ang number 2. At ang syempre kasama po dyan ng ACT-CIS Representative Jocelyn Pua Tulfo. Ito naman yung asawa ni Senator Raffy Tulfo. At tumatakbo rin sa Congressman uli ba ito? Congressman ulit. Si Quezon City 2nd District Representative Ralph Wendell Tulfo. Ito ba yung pumasok sa Ito yung pumasok sa bus lane? Ito yun, di ba? Oh, isa ba? Hindi pa tapos. Meron pa, ha? Turismo Party List nominee, si Wanda Tulfo Teo. Ito po yung dating secretary ng Department of Tourism, ha? Sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Okay. Parang nakikitaan natin to ng dynasty. So, meron nung isang nag-file, isang abogado, tama? Isang abogado na parang disqualification case. Ano ba talaga? Ha? Ano ba talaga ang batas diyan sa anti-dynasty na yan? Mamaya pag-uusapan natin yan. At may makakausap tayo, isang magaling na abogado when it comes to election. Si Attorney Romy Mac. Attorney Romy Macalintal. Magandang araw Pilipinas, live na tayo sa DWIZ Manila, and of course live na rin tayo sa DWIZ News FM regional stations, and of course sa Radyo Ronda, and of course sa lahat ng mga ginagawang radyo, kanilang mga TV, Aliw Channel 23 at DWIZ News TV. Magandang araw Pilipinas, ako ang iyong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Sa detalye ng mga balita, nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act 12122 na magbibigay ng 3 taong termino sa Commandant ng Philippine Coast Guard. Inaasahang makakatulong ang batas na ito para epektibong magampanan ng Commandant ang kanyang tungkulin at makapaglatag pa rin o na rin ng mga mahalagang desisyon, reforma at estratehiya na may pangmatagalang epekto sa Pilipinas. Layon din itong magbigay ng katatagan sa liderato ng PCG at mas matutukan pa ang long-term reforms at programs sa nasabing ahensya. Ronda Pilipinas. Samantala, nanawagan ang pamahalaan sa International Criminal Court o ICC na suportahan na lamang ang investigasyon nito kaugnay sa mga sinasabing paglabag sa karapatang pantao sa ilalim ng war on drugs ng nakaraang administrasyon. Sa bagong Pilipinas ngayon, muling binigyan din ni Solicitor General Menardo Guevara na hindi pipigilan ng Pilipinas ang ICC sa investigasyon nito. Gayunman, umaapela rin niya ang Pilipinas na huwag nang asahan pa ang gobyerno sa ginagawa nitong investigasyon, lalo't abala rin ito sa sariling pagsisiyasat hinggil dito. Dagdag pa ni Solicitor General Guevara, makakatulong ang ICC kung sila ang magbibigay ng karagdagang impormasyon sa Philippine government upang mapanagot ang mga dapat na managot. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap po tayo ng isang report. Nananawagan sa Senado na agarang magsagawa ng impeachment trial kay VP Sara Dumarami. Alamin natin ang report ni Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Ati Celi, go! Dumarami ang nananawagan sa Senado na agaran na mag-convene bilang impeachment court para masimulan na ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ngayong araw ay susumite sa Senado ni Bayan Muna Chairperson at dating Congressman Nery
Colmenares ang kanilang position paper na nananawagan para sa agarang pag-convene ng Senado bilang impeachment court at agarang paglilitis sa impeachment case laban sa Vice Presidente. Ayon kay Colmenares, may sapat na panahon para makumpleto ang impeachment trial bago matapos ang 19 Congress sa June 30, 2025. Nanawagan din ang bayan muna na gamitin ang naaprubahan at nailathala ng rules of impeachment sa ilalim ng 19 Congress sa halip na gumawa ng panibagong rules. Dapat din gawing election issue ng lahat ng kandidato, partikular ng senatorial at party list hopefuls ang impeachment laban kay BP Sara kung saan dapat nilang isapubliko ang kanilang posisyon sa usaping ito. Una rito'y sumulat si Senate Minority Leader Coco Pimentel kay Senate President Chis Escudero kung saan ipinaalala ang nakasaad sa Constitution na may mandato ang Senado na agarang magsagawa ng paglilitis kapag may naisumiting articles of impeachment laban sa isang impeachable official. Mayroon na ding naghain ng petition for mandamo sa Korte Suprema na nananawagan na simulan na ng Senado ang impeachment trial laban sa pangalawang Pangulo. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Pagka natuloy ang impeachment na yan, syempre, ano natin yan? Ikikerry natin yan sa TV natin, saka sa radyo, at saka sa digital natin. So magiging ano yan? Special coverage. Diba? Special coverage yan. Syempre, pipili tayo ng mga uupo at para magpaliwanag. Baka, Mr. Senate President, kung sakasakali, itutuloy ninyo yung tinatawag na forthwith na agarang kailangan umpisahan. Basta kami dito sa DWIZ News, nakaready na kami, ha? Hindi ba? Naku, may chichismis ako sa inyo, ha? Ito naman ay tayo lang ang nagkakarinigan. Wala namang masyadong nakakarinig. Ano ba? Nationwide ba tayo? Nationwide tayo, no? Okay. Alam nyo, ito, chismis lang ito galing sa loob, ha? Yung robe na sinusuot ng mga, nung nakaraang hearing kay Chief Justice Corona, yung mismong robe, ginagaya na. Pinatahi na para sa mga senador. Oh, chismis yan, ha? Nakikinig ba sa atin? Wala naman. Wala, no? Oo, basta sabihin natin, Mr. Senate President, kung kayo magdedesisyon regarding do sa forthwith na yon, ha? Kami nakaready na. O, kung sakasakali lang naman, ha? Alam mo naman, lahat naman lagi tayo dito sa DWIZ, kailangan na tayo'y laging nakaready. Nakaready kami ngayong Pebrero, ngayong Marso, Mayo, Abril, Mayo, ang lalong-lalo na sa June at saka sa July, Mr. Senate President, ha? Talagang ichinismis eh. Okay, tanggap tayo ng isa pang report. OSG, Office of the Solicitor General Bare. Tama na. OSG, lagay mo, ha? Kasi alam mo naman ang lolo mo, eh. OSG, Office of the Solicitor General, hinimok ang Kongreso na gawing batas ang kanselasyon ng kahina-hinalang certificates of live birth ng mga dating POGO workers. Alamin nating report ni Patrol 13, Gilbert Perdes. Gilbert, go! Hinimok ng Office of the Solicitor General o OSG ang Kongreso na magpasa ng panukala para gawing administrative cancellation ang pagkansela sa mga kinahinalang certificates of live birth na ginamit daw ng mga dating POGO workers sa bansa. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Solicitor General Minardo Guevara na batay sa pinadalang ulat ng Quadcom sa OSG, libo-libo ang mga birth certificates na hinihinalang irregular o peke ang ginamit ng mga dayuhan para makapagtrabaho sa bansa o makabili ng property sa Pilipinas. Sabi pa ng opisyal, kung isa-isahin daw ang mga ito, aabutin ng siyam-siyam dahil kailangan pa itong dumaan sa korte bago makansila. Kailangan pa niya itong sumalang sa pagdinig at magastos niya ang proseso para rito. Paliwanag pa ng opisyal kung magkakaroon ng batas para rito at pangungunahan ng PSA at OSG ang kanselasyon ng mga sertipikasyong ito, mas makatitipid at marami ang matatapos ang gobyerno. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong as DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ.
Patrol Report. Oh, nasa na si ano? Tayo yung weather na. Oh, patakbuhin mo dito. At habang tumatakbo si Gia Rafael, I want to say hi and magandang araw din sa lahat ng mga staff dyan po sa opisina ng Diwa Party List. Alam niyo ba kung bakit binabati ko palagi yung Diwa Party List? Kasi ang lakas ng TV nila doon, kami pinakikinggan at pinanonood. Yun, tingnan mo naman ha. Lakas! Oo. Pangilan? Ha? Okay. Namaya kantayin ko yan. Yung, ano na nga yun? 1, 4, 3. Anong, I love you, Diwa. Okay. Mamaya, kakantayin natin yan. Ha? Para maging masaya naman yung mga taga-Diwa Party List habang nakikinig at panonood sa atin dyan sa opisina nila. Dito yan, malapit sa amin. Oo. Pinuwersa namin. Nilipat namin yung TV sa radyo nila sa mga sasakyan nila. Okay, alamin na natin ang magiging weather for today. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. At para sa ating weather, nandito si Gia Rafael na naka-black. Bakit? Ano meron? Wala, tinamad na naman mag-bid. Ganun ba yan? Alam mo, nung isang nakausap kita nung wala rin si Daryl, nakaputi ka. Wala ka rin masuot. Pag wala ka yung mga babae ba, pagka walang masuot, nagba-black and white? O nagba-black or Para white? madaling ipares kahit saan. Ah, ganun ba yun? Lalo na sa sapatos. Hmm. Or madalas, tinatamad lang talaga ako mag-bid. Hindi ka ba nagtitake time na magplano ng isusuot mo? Minsan, Ako pag meron nasa kasi akong mood. oras na ganun Wow, eh. sana all. Oh, meron akong ganun. Ting Pagka- gabi, bago po, Hindi naman. Maski pagkatapos sa maligo, nagmamadali, I really take time na yung match. Yung match. Yung lalabas ka sa TV, kailangan. Oo. Maayos. Tapos yun, lalabas din. Lalabas ka sa TV, lalabas ka rin sa labas. Wala rin nangyari. Pinlano mo ng maigi. Ganun nga nangyayari. Pagka pinlano mo, tapos inayos-ayos mo, Ay, totoo. lalabas. Pangit din. Totoo yan. Kaya Diba, minsan no? hindi na ako nagpa-plan eh. Bakit hindi ka nagbablano? Pagkatapos ba ng office hours, hindi ka nakikipag-date? Hindi! Grabe naman yung hindi mo. Lalim naman yan. Gusto ko matulog. Tulog ka na lang. Tulog is life ka. Lalo na pag weekend. Kasi kami, pagka inabot mo yung mga ganitong edad namin, ano yan, more on engaging, makipagkwentuhan. Ay, talaga, mas kasi active. naniniwala kasi kami ganito na edad mo sa amin, naniniwala kami, darating ang panahon, diretso rin ang tulog mo eh. Ibang tulog yata yun. Sige, mag-weather ka na. Anong my day? Ano yan? Mag-weather na tayo. Weather na. Labas na sa Huwag nyo weather nang yan, lukohin. guys. Huwag nyo nang lukohin. Walang love life to. Wala akong ganun. Wala tayong tayo. Okay, magandang umaga Dennis at magandang umaga Pilipinas. Narito na po ang latest sa lagay ng panahon na pagtripan na naman. Good news dahil kasalukuyang walang binabantayang LPA ang Pag-asa at wala rin inaasahang mabubong LPA sa susunod na 2 hanggang 3 araw. Samantala, patuloy pa rin umiiral ang northeast monsoon hanging amihan sa nalalabing bahagi ng Luzon at may posibilidad na lumakas pa ito pero baka ito na rin ang last surge ng amihan. Shearline naman na nakakaapekto pa rin sa silangang bahagi ng Northern at Central Luzon at ITCZ o Intertropical Convergence Zone naman ang patuloy na umiiral sa Southern Mindanao. Samantalang ngayong araw, asahan na ang heavy to intense rainfall sa probinsya ng Isabela at moderate to heavy rainfall naman sa Cagayan, Quirino at Aurora. Bukas naman maaaring magkaroon ng moderate to heavy rain sa mga probinsya, kabilang pa rin ang Isabela, Aurora, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern at Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Island, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Bukod sa mga pag-ulan, maghanda at asahan din po sa mga nabanggit na lugar ang flash floods at landslides. Naitala naman ang pinakamababang temperatura kahapon, February 18, sa La Trinidad, Benguet ang 15.4 degrees Celsius, sa Baguio City ay 16.4 degrees Celsius at 23.2 degrees Celsius sa NCR. Ang araw po ay sumikat kanina 6:18 a.m. at asahan ang paglubog nito mamaya 6:02 p.m. Tapos ka na agad? Grabe, parang hinahabol. May inabol din kasi ako sa labas. Pero lumamig yung gabi, di ba? Kagabi Yes. malamig. Malamig ang gabi. Hindi ako In tinan mo, yung mga fairness. ganitong edad, hindi na nag-aircon to. Tipid.
Hindi, pag malamig talaga, madali. Pagka inabot kami na antok sa sala, tapos nakatapat yung aircon nakaano sa labas, doon ka na makakatulog. Pag eh, sa no? sala ka pa nakatulog, nakakatamad ng umakyat sa kwarto. Totoo yun. Tapos may binabasa ka na medyo mahaba-mahaba, makakatulog ka lang na gano'n. Masarap yung mga gabi ngayon, lalo na yung madaling araw. Hanggang kailan ba yung amihan dito? Palapit na rin matapos this Feb. Ay, ganun? Kasi, oo nga, no? Kasi alam ko hanggang first week lang ng March yan o last week ng Feb. Swerte na kung tatagal pa to. Oo nga. So, ano na tayo? Easter list na tayo. Pag-uusapan natin. Pagkatapos niyan, Puro yun na naman ang mainit na. next update. Okay. Salamat. Ayan po muna ang aking latest weather reports, whether you like it or not. Ako po si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas. Hoy, teka muna. Kung pinag-uusapan natin yung health natin, ha? Uy, magandang araw sa lahat ng mga taga-PhilHealth, ha? Sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa PhilHealth. Uy, mga taga-PhilHealth, baka hanap nyo yung food supplement na natural at walang halong kemikal, ha? Aba, subukan na po natin, ha? Ang MX3 capsules. Siguradong safe itong inumin dahil dumaan yan sa US Clinical Trial at Nutrasource Analysis ng Canada. Proven po, ha? Napaka-proven. Proven ang MX3 capsules na merong alpha, beta at gamma nutrients, antioxidants at anti-inflammatory properties. Kaya naman, ano pang inaantay mo? Ano pa inaantay nyo? Bumili na at sumugod na sa mga leading drugstores sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. O kaya bumisita na sa kanilang website, sa website nila mismo sa mx3ph.com o tumawag sa telepono bilang 0918-888-8693 sa MX3. Dito ako believe. Ronda Pilipinas. Samantala, may nagtatanong, umaksyon na rin daw ba si Senator Lito Lapid upang unahin ang kapakanan ng mga manggagawa sa entertainment industry? Alamin natin sa isa na namang Siyasat Presents DWIZ Track Record Report. DWIZ, may gusto sana akong ipatanong sa research team ninyo. Hindi ba ay nanggaling din sa entertainment industry si Senator Lito Lapid bago siya pumasok sa politika? For sure ay alam niya ang struggles ng production team. Kaya curious ako kung may ginawa na ba siyang hakbang para sa kapakanan ng mga nagtatrabaho sa nasabing industriya? Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama, itama ang boto. Siyasat presents DWIZ Track Record. Mula sa pagsisiyasat ng aming team, taong 2024 nang maisabatas ang panukala na nakasentro sa mga manggagawa sa entertainment industry at iyan ay ang Republic Act No. 11996 o ang Eddie Garcia Law. Layunin ng batas na ito na protektahan ang mga karapatan at benepisyo ng mga workers sa film, television at radio industry anuman ang kanilang posisyon at papel. Upang maisagawa ang layunin na ito, sinasabi sa batas na ang mga workers ay marapat lamang na makatanggap ng mga masusustansyang pagkain at malinis na inuming tubig, malinis na banyo na PWD friendly at magkahiwalay na dressing room para sa mga babae at lalaki. Responsibilidad naman ng mga employer o principal na siguruhing ligtas ang mga lugar na paggaganapan ng shooting o taping para sa lahat ng mga manggagawa. Kaugnay nito ay ang pagkakaroon ng accessible first aid o medical supplies. Ang batas na ito ay isang daan upang bigyang diin ang mga karapatan at pahalagahan ang kapakanan ng mga tao na kabilang sa mga bumubuo ng mga content at palabas na bumubuhay sa industriya at nagbibigay aliw sa mga Pilipino. Tinawag ang batas na ito bilang Eddie Garcia Law alinsunod sa pangalan ng veteranong aktor na pumano noong 2019 upang ito ay bigyang pugay. At yan ang track record ni Supremo. Para sa Siyasat Presents DWIZ Track Record, ako si Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na, gawa na ng listahan ng iboboto mo. Iboto ang tama, itama ang boto. Siyasat presents DWIZ Track Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck. Ronda Pilipinas! Samantala, isa pa pong report. PCSO naglaan ng mahigit 250 million pesos para sa medical na tulong
noong Enero 2025. Last year lang ito. Alamin natin sa report ni Angelo Bainio. Nagbigay ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ng higit sa 250 million pesos na medikal na tulong sa 19,698 na benepisyaryo sa buong bansa noong January 2025. Pinakamalaking pondo ang napunta sa National Capital Region na may 70.85 million pesos para sa 2,020 benepisyaryo. Sinundan ito ng Northern at Central Luzon na nakatanggap ng 56.36 million pesos para sa 5,022 katao. Samantala, ang Southern Luzon at Bicol Region ay nakatanggap ng 46.18 million pesos, Visayas 40.71 million pesos at Mindanao 36.48 million pesos. Patuloy ang PCSO sa pagbibigay ng mahalagang suporta sa mga Pilipinong nangangailangan ng medikal na tulong sa pamamagitan ng iba't ibang programa nito at nagpapasalamat sa mga tumatangkilik sa kanilang palaro. At yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainio, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Ops, alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo siguradong may matutulungan kang kababayan sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Ronda Pilipinas. Pilipinas ang ating oras. This time check is brought to you by Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. Oy! Oras po natin sa buong Pilipinas, 29 na minuto, makaraan alas 10 ng morning. That time check was brought to you by Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. Oras hatid sa inyo ng Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Ronda. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Oy! Alam nyo Iboto ang tama. Itama ang boto. DWIZ Election Update. Yun, okay. O nga, no? Pinaplay ko nga pala yun, no? Pagpasensyahan nyo na. Wala pa akong senior niyan, ha? O, teka muna, kasi ngayon po ay ang traffic, dito ho sa EDSA, parang sa lahat ng probinsya, traffic na talaga. Lalong-lalo na ngayong may mga rekorida, yung mga maiingay na mga politiko. Ay, masakit sa ulo yan. Kapag sumakit ang ulo ninyo, minsan nadadamay ang buong katawan ninyo dyan. Isa lang ho ang solusyon diyan. Mag-Herbalayan Liniment Oil na po kayo. Dahil sa Herbalayan Liniment Oil, siguradong ginahawa agad ang mararamdaman mo. Kinilala yan sila ng Asia Pacific Awards Council, Q Asia National Product Quality Business Award at Elite Business Award na siyang patunay na quality talaga ang Herbalaya. Huwag nang magtiis ng sakit. Hindi na uso mga pamartir-martir effect na yan sa Herbalaya Liniment Oil. Oy, amoy na kaaya-aya sa bawat pahid ay ginhawa. Ronda Pilipinas. O, pag-uusapan natin, eleksyon, paring winner. Ipi-play mo, Ipi-play mo. Sige, 1, 2, 3, go! Iboto ang tama. Itama ang boto. DWIZ Election Update. Ayan! Pilipinas, may ang ay po ng isang General Attorney Garcia dito sa takbo. Mas maganda
case para sa mga Tulfo. Okay. Si Attorney Matipunong. Okay, ewan ko ho kung nabalitaan po ninyo to sa na okay. Ano ho? Ito, meron na ba talaga dynasty? Attorney? Ay ang dynasty sila ay ang sinasabi natin dapat na sila ay pasama sa mga disqualification. Otherwise, magiging discriminatory ang batas. Oo. Kung ang pagtakbo nila ay political dynasty, paano yung pagtakbo ng iba na alam naman natin na halos kamag-anakan din nila ay tumatakbo sa darating na halalan. Oo, dahil yun ba yung you're pertaining to the minsan yung mga national candidate natin ngayon na tumatakbo na sa re-election, yung ibang kamag-anak talaga nila nasa mga party list, attorney, no? Oo, nasa party list, nasa local government LGU, tama. elections, Oo. may national election. Opo. So, sino ba ang political dynasty? Ano bang ibig sabihin ng political dynasty? So, paano i-define yan ng COMELEC? Ay ganoong walang batas tungkol dyan. So, palagay ko yung nasabing petition ay baka hindi bigyang consideration ng COMELEC dahil sa napakadami ng magiging apektado. At hindi pa premature para sa COMELEC para mag-rule sa mga bagay na yan. Oo, so ibig sabihin, attorney, pag wala pa tayong batas, baka hindi, kahit na trabahuin ng Kongreso to, ng Senado at hanggang mapirmahan sa Malacanang, hindi itong year na itong pinag-uusapan natin. Yes, hindi i-apply ngayon yan. Kahit na magkaroon ng batas ngayon, hindi na pwede pang mai-apply yan. Kailangan sa susunod na halalan, doon ma-apply yan. So ibig sabihin, lahat ng mga Tulfos ay tuloy lang. Ay katulad ng iba. Tuloy din sila. Kasi pag hindi nila itinuloy yan, dapat i-disqualify din nila yung those families similarly situated. Oo nga. Naku, marami palang tatamaan dito. Meron hong isang part dito ng news item, attorney, nakalagay dito. Bukod rito, iginit din sa petisyon na hindi natural-born Filipinos ang mga Tulfo. Well, hindi naman siguro hindi natural born. Natural born sila, pero siguro baka kung may evidence sila na nag-renounce o itinakwil nila ang kanilang pagiging mamamayan ng ating bansa, iyon ang magiging issue. Pero hanggat walang katibayan na nag-renounce sila ng kanilang citizenship, ay walang issue laban sa kanila. Kasi ang isang Pilipino na natural-born citizen, kahit na naging citizen ka ng ibang bansa, pag ikaw ay nagbalik at nag-reacquire ng iyong citizenship, bumabalik ka sa pagiging natural-born Pilipino. Iyon. Pero hindi, kasi kung ano ang iyong original na citizenship, pag bumalik ka, iyon ang iyong magiging citizenship. Paano po ito, attorney? Kanino hong trabaho ito? Trabaho ba ng COMELEC na imbestigahan kung natural-born Filipino ang isang kumakandidato o hindi sila pwedeng kumilos not unless may mag-file o may mag-question? Basta kailangan may magkukwestiyon Yun. at maghahain ng ebidensya na ang isang kandidato ay hindi
Filipino citizen. Ang Commission ng Elections ang magdidetermine yan. Pero kung yan ay madiskubre after the election na, halimbawa, may nanalong isang senador na hindi pala Filipino citizen, Senate Electoral Tribunal na ang haharap niyan. SAT na. Ay, magastos yun, attorney, di ba? Nanalo na sila. Oo. Magastos yun, Pero attorney, yung ngayon, SAT? Magastos yun, Kapag ka hindi pa natatapos ang halalan, COMELEC ang may jurisdiction. Pero kapag natapos na at naproklama na, Senate Electoral Tribunal kung senador at sa House Electoral Tribunal naman kung mga kongresista. Yun. Okay. So, iwanan na natin yung topic na yan, attorney. Punta muna ako dito sa smear campaign, yung negative campaigning na tinatawag. Marami hong nagkakry ng foul, lalo na sa online. Ay, sinisiraan ako niyan. Hindi totoo yan. Yung smear campaign, ano ho ba ang batas ng when it comes to election, itong campaigning, yung smear campaign, attorney? Well, yung smear campaign, yung paninira, ayan kasama sa kampanya. Kasi ang sabi ng election campaign, any campaign for or against a candidate. So maaari kang magsalita ng pabor sa isang kandidato, maaari kang magsalita ng hindi pabor sa isang kandidato. Ngayon, kung may mga libelous statement yon, bahala silang mag-file ng criminal case sa regular courts, pero hindi sa Commission on Elections. Okay. Naku, medyo matagal-tagal pala yung proseso, attorney, no? Matagalan yan, Kaya yung mga smear campaign na yan, walang magagawa. Talagang yan ang batikusan yan ng mga kandidato. Nakita mo naman pag kami nagde-debate, sinasabi ng isang kandidato, yang si candidate noong A, yan ay magdanakaw. Sasabihin na B, yan namang kandidatong si A, siya ang magdanakaw. Yun. Kaya hindi natin malaman kung sino talaga ang mga magnanakaw. Baka taong bayan ang bandang huli ang magnanakaw. Tayo na tuloy yung magnanakaw. Saka, yung mga kababayan po natin, siguro dapat maging matalino, attorney, dahil maghanap tayo ng katibayan. Tanungin natin. Questionin natin yung namimintang na yon, attorney. Tama yun, dapat kilatisin natin mabuti. Kaya tama yung ginagawa ninyo dyan, kilatisin natin kung sino yung ating mga iboboto, ano ba talaga ang kanilang mga qualifications, at talaga bang karapat dapat sila na maging leader ng ating bansa. Yun. At kaya nga ang title ng aming campaign dito, election campaign, attorney, ay Iboto ang tama, itama ang boto. Ayos ba, attorney? Yun, maganda yan. Basta't mga inisip ni Dennis Antenor yan, tamang-tama yan. Ayos. Okay, attorney, maraming salamat. Kailan mo kami sasamahan din Anytime. Basta't maraming salamat sa pagkakataong ito. Apo. At isang karangalan, maging bahagi ng iyong palatuntunan at ng DWIZ. Maraming salamat, Attorney Romulo Macalintal, at isang veteran election lawyer. Ronda Pilipinas! Kakape kami niyan ni Attorney. Magkakape kami niyan. Yayayain ko yan din Pag naku, may nakalimutan akong itanong. Yung tungkol doon sa senior citizen ID. Yung senior citizen ID na nagrereklamo na maraming peke ng mga restaurant owners, 'di ba? Nakakalimutan. Ano tawag dito? Senior moments? ano tawag dito? Senior moments? Senior moments? Wala pa akong senior Si Attorney Macalintal, matagal ng senior citizen niya. Pero matipuno yan. Tumatakbo pa yan siguro isa sa mga araw nito. Attorney, kami tatawag ulit sa inyo. Baka this week, tawagan natin ulit kasi talagang maingay talaga yung issue baka may meeting din inistorbo lang natin. Teka muna, Pilipinas, ang ating oras. Eto na 13 minuto pa bago mag 11 in the morning. That time check was brought to you by Bingo Plus. Download Bingo Plus app now in Google Play and App Store for a chance to win up to 154 million pesos of jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. That time check was brought to you by KFC. There's good, but KFC is finger-licking good. Ronda Pilipinas!
I love you, Diwa. Oy, teka muna, meron tayong announcement ha. Mga karonda, ha? Mga kapasyon. Inaanyayahan namin kayo sa International Game Fall Festival o IGF Hobby Expo 2025 sa February 21 hanggang 23 sa SMX Convention Center, Pasay City. Makikita nyo dyan ang iba't ibang mga exhibits ng game fowl, pigeons, plants, reptiles, exotic animals at koi fishes at pets. Ay, iba't ibang mga pets. Kaya naman, kita-kits tayo sa IGF Hobby Expo 2025 sa SMX Convention Center, Pasay City, February 21 to 23, 2025. Ronda Pilipinas. Tanda po tayo ng isang report. Real property tax na ipinataw o ipinapataw sa mga power producers, binura ni Pangulong Marcos. Ayos, alamin natin ang report ni Patrol 13 Gilbert Perdes. Gilbert, go. Pirmado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Order No. 83 na naglalayong bawasan at i-condone ang Real Property Tax o RPT, kabilang na ang mga interes at multa na pinapataw sa mga power generation facilities ng Independent Power Producers o IPPs na may kasunduan sa ilalim ng Build, Operate, Transfer o BOT scheme sa mga GOCCs. Batay sa EO No. 83, babawasan ang RPT para sa taong 2024 sa halagang katumbas ng buwis na nakalkula gamit ang assessment level na 15% ng fair market value ng mga ari-ariang ginagamit sa produksyon ng kuryente na may depreciation rate na 2% taon-taon. Bukod dito, binura na rin ang anumang interes at multa na may kinalaman sa hindi nabayarang RPT ng mga independent power producers. Ipinunto naman sa direktiba ng Pangulo na ang paniningil daw ng buwis sa pinakamataas na antas na 80% ay maaring magdulot ng malalaking pasanin sa NAPOCOR at maging sa Power Sector Assets and Liabilities Management o PSAM Corporation na siyang may kontraktual na pananagutan sa pagbabayad ng bahagi ng mga buwis na ito. Binanggit din sa direktiba na ang pagpapatupad ng mataas na buwis ay maaaring magdulot ng seryosong banta sa katatagan ng presyo ng kuryente at gayon din sa supply sa bansa, lalo na't may kabuang kapasidad na 3,100 megawatts ang maaaring maapektuhan daw kung ititigil ang operasyon ng mga power producers. Kasabay nito inatasan naman ang DILG at DOF o Department of Finance na tiyakin ang pagsunod ng mga lokal na pamahalaan sa nasabing direktiba. Kinakailangan ding magsumite ng DOF ng report kay Pangulong Marcos sa loob ng 6 na buwan kaugnay ng implementasyon ng EO No. 83. Agad ding magiging epektibo ang direktiba na may petsang Pebrero at 13 matapos itong mailathala sa Official Gazette o sa isang pahayagang may malawak na sirkulasyon. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Totolas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Uy, buwan ng pag-ibig, Kabingo Plus, may date ka na ba? Gusto mo bang tulungan ka namin to win her heart? As in, win her heart promo ng Bingo Plus? Yan, win 200 million pesos plus prize pool. May chance ka pang manalo ng cellphone, alahas, and up to 160 million pesos peso game credits plus kotse. Ha? Magkano? Worth 5 million pesos. Ayan. From February 14 to 27 to saan ka pa, di ba? At para sa mga first-time registrants or users ng Bingo Plus app, meron kayong matatanggap na free registration at Facebook Bonus Plus. Meron pang payday rebate up to 1,000 pesos. Nasa Bingo Plus app na rin ang Pinoy na drop ball and other games na masayang laruin. Kaya para naman sa jackpot prize naman ito, may chance kang manalo ng up to 312 million pesos. Kaya download na ng The Bingo Plus app now on App Store or watch our live streaming at bingoplus.com. Pagcore license ang Bingo Plus, kaya naman safe and secured ang paglalaro mo anytime, anywhere. Kaya tara na, mga people, make the Feb ibig worth it. Dahil dito sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Powered by DigiPlus, one of the 38 Philippine companies listed to Fortune Southeast Asia 500 list. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Visit pagcore.ph/regulatory or email keepitfun@pagcore.ph. Ronda Pilipinas.
Signal HD Spikers pasok na sa ikatlong pwesto sa PVL Playoffs matapos talunin ang koponan ng Akari. Sports News mula kay Ian Articona. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Pinangunahan ni Vanny Gandler ang panalo ng Signal HD Spikers laban sa Akari Chargers sa isang straight set victory, 25-17, 25-15, 25-21 sa Phil Sports Arena. Ang tagumpay na ito ay nagbigay sa kanila ng ikatlong sunod na panalo at nagtulak sa kanilang win-loss record sa 8-3 na nag-secure ng number 3 seeding para sa susunod na yugto ng Premier Volleyball League All-Filipino Conference. Sa kabilang banda, bumagsak naman ang Akari sa ika-6 na talo nito laban sa 5 panalo na naglagay sa kanila sa ika-7 pwesto. Sa ikalawang laro na naig ang Farm Fresh Foxes kontra Capital One Solar Spikers sa isang 5-set thriller, 18-25, 21-25, 26-24, 25-19 at 15-12 upang itaas ang kanilang record sa 5-6. At yan ang aking sports news. Ian Articona, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. They say Filipinos aren't meant for basketball. I say let's prove them wrong. Many Filipinos think they can't make it in the big league. Though just like you, I was an underdog. But with heart and dedication, you can beat them all. Experience the games like no other. Catch the action live with Arena Plus and get rewarded with excitement. Push your passion to play. What's more with Arena Plus? Ronda Pilipinas. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. At para sa ating showbiz news, ang ating showbiz news, okay, nasaan ang showbiz news natin? Si Chris Aquino, babalik na sa trabaho. Dito ba babalik yan? Showbiz Spotlight mula kay Anton. Para sa aking balitang showbiz, back to work na si Chris Aquino. Ito ang kinumpirma ng malapit na kaibigan na aktres, ang dating entertainment editor na isang newspaper na si Dindo Balares sa pamamagitan ng Instagram account ito. Ayon kay Dindo, sinubukan na ni Chris na magtrabaho noong isang araw lamang mula sa ilang taong pamamahinga na magpagamot ito sa kanyang multiple autoimmune diseases noong 2022. Ngunit ayon kay Dindo, na-realize nila na ang isang araw na trabaho ni Chris ay may katumbas sa 3 araw na bed rest. Ngunit hindi naman nag-elaborate si Dindo kung anong klaseng trabaho ang gagawin ni Chris dahil baka masabihan na naman daw siya na actress TV host na madaldal minsan. Una nang nagsabi si Chris na magkakaroon siya ng upcoming show kung saan makikita umano ng publiko ang reality ni Chris, Beam at ang kanyang through the years na mga best friend kasama kanyang team ng mga doktor na ikinokonsidera niyang mga most trusted friends. Ang naturang good news ay ginawa ng tinaguriang Queen of All Media noong nag-celebrate ito ng kanyang birthday noong Valentine's Day. Sa kanyang Instagram page, pinasalamatan ni Chris ang lahat ng mga bumati sa kanya at gumawa ng asalto mula sa Orange County na pumunta pa ng Pilipinas para sa kanyang birthday. Ngunit ayon pa kay Chris, higit umano sa lahat ay nagpapasalamat siya sa mga ito sa pag-aalaga sa kanila ng kanyang mga anak habang nagpapagaling siya sa Amerika. Si Chris ay bumalik ng Pilipinas noong September 2024 matapos ang 2 taong pananatili sa Amerika para sa kanyang mga medical test matapos madiskubre ang 5 o 6 na autoimmune disease sa kanyang katawan kung saan 3 sa mga ito ay life-threatening, kabilang na ang Church-Strauss syndrome, systemic sclerosis at lupus. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang ito ng lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Saglit. Meron tayong isang DWIZ Flash Report. Ito na inipilit pa, Vice President Sara Duterte naghain ng petisyon sa Korte Suprema para o hinggil sa impeachment case laban sa kanya. Para sa karagdagang detalye, manatiling nakatutok sa DWIZ, DWIZ News FM Regional at Aliw Channel 23 at DWIZ News TV. Ronda Pilipinas.
At bago tayo magpaalam, tayo muna magpatamag quote of the day. Kung may taong ayaw sa'yo, hayaan mo lang sila. Take note na 10% lang lagi ang audience impact. Miss Universe! Maraming salamat, Pilipinas. Yan ang kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Ako po ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis. There's a place on earth. Dennis Antenor Jr. nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV.